morning and thank you for finding this vlog. Ipapakita ko sa inyo yung sinalihan kong hike last February 9, 2025 sa Mount Kapigbiglatan. This is in Barangay Umaya sa Narciso, Zambales. So joiner ulit ako, guys. We are group of 14, kasama na yung core namin na si Vince. Ayan, so nag-touchdown kami ng 4:30 AM and then orientation afternoon. Orientation siguro neto mga 5 AM na. Ayan. Yan yung guides namin. And since sobrang madilim pa nung nag-umpisa kami, wala akong ma-videohan. Nag-start akong mag-video nung pagkatapos na makalagpas namin doon sa view deck. So, ito yung pa-sunrise, papuntang lagpas na to ng view deck eh. So, ayan na siya. Nung panahong ito, medyo umaambon, tas ang lamig kasi February pa lang nun. Ang lamig niya. So, nakadalawa na akong jacket nito. Tapos, may t-shirt pa sa panloob. Sobrang lamig at maririnig nyo sa background, malakas ang hangin. Kaya lamig na lamig ako nito. Ito kamukha siya ng Kulago. Yan. Yan yung part na yan. So, yun ang sabi ko. Medyo may hawig siya sa bundok na naakyat ko doon sa Bukidnon, which is in Mount Kulago. Ang ganda ng bundok na to. This is one of the best views that I've seen so far. And I can't imagine kung magkakawag hexa ka or yung mga mariglem, yung mga ganong bundok. Good morning. Time check is 6:07 AM. Hello from San Narciso, Zambales. Ayan, so may pa-update ako ng oras. That was 6:07 AM. So, yung paakyat namin papunta sa view deck, kinuha lang namin ng isang oras kasi sobrang liliksi ng mga kasama ko, mga bata pa. Ayan si Vince, ang aming koor. Actually, itong hike na to, sumama ako sa isang grupo ng pamilya. Actually, outing nila to eh. So, nakipamilya muna ako. Sabi ko, hi, makikiampon po. So, yun. Dalawa kaming joiner dito, dalawang solo joiner, tapos may magjowa, tapos yung buong pamilya na nila. Hi Nadine, kung nakikita mo to, hello sa'yo. At good luck sa mga ahon mo. And hi mami to, nakita ko siya, mag-isa siya. Pinag-hi ko lang sa vlog ko. Pauwi na siya niyan eh. Nakapag-summit na ata sila. Or bumaba siya, hindi na siya tumuloy. I don't know, hindi ko na natanong. So, as I was saying, yung pamilya ni Ma'am Lovely yung sinamahan ko. Hi, Summit. And it's... Wait lang. Time check. 6:15. 6:15 AM. Ganda lang. Bundok dito. Kasama ko. Ayan, sobrang ganda ng view dito. Matatanaw mo dito yung Sakawag Hexa, tapos yung Capones Island, yung Camara Island ng Zambales. Yan yung bird's nest na view deck. Ang ganda. So, yung sunrise is so beautiful that time. Now, yung panahon to, nakakatuwa kasi maulap siya at hindi mainit. I can't imagine na lang sa summer kasi this open trail kasi to eh. So, siguro kung summer, magdala kayo ng payong and mag-hydrate kayo, magdala kayo ng madaming tubig kasi mayroon namang tindahan sa view deck, kaya lang malayo ang pagitan niya. Look at the sky. This is sunrise. Diba? Dito pa lang talaga panalong-panalo na ako. Ang dami ko nang na-video. And thank you for taking the shot, Vince. Ang galing mo doon. By the way, this
whole video ay hindi pala whole. Itong most of the videos dito ay taken by GoPro 10. Kaya kung nag-hike kayo or mahilig kayo sa mga activities, ito yung maire-recommend kong cameras for you. Pero kumuha na kayo ng latest. GoPro 13 ata yung latest ngayon eh. Ayun si Ma'am Lovely. Ma'am Lovely, belated happy birthday po sa'yo. Hi, Ma'am. Sana makasama pa kita sa mga hikes mo. And good luck sa future ahon mo din. Malapit na kami sa summit. Ay, ang ganda ng bundok na to. Para siyang, ano, yung inakyat ko sa Bukidnon. Siguro, maganda to kapag super green, yung tag-ulan. Kasi this season, ang grass niya is, ano, brown. Look. Ano siya. So that's a river. Ayan. So as I was saying, ang sabi sa amin ng guide, maganda tong akyatin kapag tag-ulan kasi green, super green lahat ng mga dahon dito. Pero during the season kasi nagbabrown siya. Ayan, tingnan nyo. Pag pa-summer siguro na nalalanta yung mga grass dito. Ayan, so sa unahan ko, yan si Nadine. Solo joiner din. Yun yung summit. Hi, Nadine. And yung nasa likod ko naman yan, si Vince. And again, this was organized by Travelods. Hanapin nyo lang sa Facebook, Travelods. I highly recommend this organizer kasi ang dami ko nang nasalihang hikes nila. And alagang-alaga kayo neto, guys. Pati libre din ang drone shots nila. Kaya ayan. Look. Pangarap ko akitin yun, yung Hakawag Hexa, pero feeling ko hindi ko siya matatapos. 6 na bundok and open trail siya. Ay, sana maakyat ko ang Kawag Hexa soon. Sabi kasi, yung Kawag Hexa, siya yung pang-kondisyon sa mga mag-gigiting-giting. Sa mga mag-G2. Ayan, so this is the sunrise. Mainit na. A week before this, nag-hike yung kasamahan ko sa trabaho at ang sabi niya, sobrang init. Pero, nabiyayaan kami ng cloudy skies at hindi siya gaanong kainit. Pero ang ganda, oh, look at this view. Undeniably, this is one of the best views that I have so far. Sobrang ganda and I can't imagine din kung green na green to. Siguro magandang umakyat ng mga Zambales, sa mga bundok Zambales kapag rainy season. Kapag starting June hanggang end of year. Pero, this is not bad at all. Kasi sobrang ganda din niya eh. May part pala dito sa bundok, dito sa kaliwag part na to na sinunog kasi, I don't know, it might be. Parang katulad nung ginawa sa Colago. Para maganda yung tubo ng grass after. Ito lang yung challenging na part dito kasi madulas ang trail. Hindi ka dapat makampante sa mga bato dito kasi madulas siya. Tapos walang hawakan at super steep yung daanan. Kaya dito ako nahirapan nung pababa na kami. Pero paakyat okay lang yung paakyat eh. Yung pababa lang talaga. Ayan, so pahinga muna kami dito sa punong ito. May mga kasama pala kaming bata, guys. Kaya if ever na may naghahanap kayo ng reason na, ay, ayoko niyan, hindi ko yan kakayanin. Look, itong nasa unahan ko, bata yan at may 3 years old kaming kasama. Kaya, oh my God, what's your reason? Anong irarason nyo? Bakit hindi nyo to kayang i-hike? Pero sobrang ganda talaga. And thank you, Lord, kasi hindi siya mainit. Pero ready din naman ako kasi nagdala ako ng payong neto eh. Na-headsapan kami na magdala ng payong, magdala ng anything na panangga sa init. Ayan.
So, after nung mataas na part, yung paahon na part, ito naman, patag ito for the next 30 to 45 minutes. Depende sa pacing nyo. Ito yung patag na part. And, ang ganda. Ano yung part? Look Gatigbaw. at that. Ayan o, sabi ko, Shout out tabi sa mga itong part na to parang nasa Tigbaw, sa Ligaw. Hello tabi sa mga taga-Ligaw. Kung nakikita nyo ka din. Hello, ayun na sabi ko. Hi guys, so time check. Ay, time check ulit muna. It's 7:35. 7:35. So, halos isang oras din pag-akyat. Nung pagdating pala namin sa jump off, ang daming vans, ang daming group na umakyat. Kaya nung papunta papunta kami sa summit, marami kaming nakakasalubong na pababa na. Ayan. So, itong parang forest type. Tapos, paglabas mo dyan, open trail ulit, papunta na sa summit. Ayan, open trail ulit. And then, patag pa rin. At maganda pa rin ang view na makikita mo. Ayan. Yan yung Pakawag Hexa, oh. Ayan, yung mga nakakasalubong namin, galing na silang summit. Siguro ang bibilis nila. Kaya, papunta pa lang kami, pauwi na sila, oh. Well, maliliks din ang mga kasama ko kasi mga bata to, eh. Pero yung kasi namin, madami kaming pahinga. Tapos, puro pag-picture. Ayan, ang ganda ng panahon. I so love this. Pero heads upan ko kayo kung aakyat kayo, maybe this is not the type of weather na aakyat kayo ng summer season. Kasi may mga napapanood din akong vlog na sobrang tirik ang araw. At since open trail, grabe yung init. Nakakapagod pa naman ng sobrang init. Imagine this, kung itong part na to, kasi parang 2 hours kaming naglakad dito. 2 hours kami naglakad sa open trail. Imagine that. Tapos wala kayong panangga sa init. Ay, Diyos ko Lord, uuwi talaga kayong sunog. And, ayan, tinry kong takbuhin kasi parang ang ganda niyang e-trail run. Itong part na to, oh. Oh, look at that. Ang ganda. Umakyat ka na ng kapigpiglatan habang hindi pa sobrang galit na galit yung araw. Akyatin mo na to. Yung Travelods ata, meron pa silang mga kapigpiglatan na event. By the way, may along the way, meron kaming nadaanang falls dito. Kaya lang, sabi nung guide, walang masyadong tubig. So, doon meretso na kaming akyat. Ayan, ang hirap mag-record na mag-isa. And may nakasalubong ako dito. Ito si Madam. Talaga? Pupunta doon? Nagbakong trio ka na? Hindi pa, pero pati po yung baruyan na pala. Ayan, galing. Thank you. Hi, Bey. Hindi ko nakuha pangalan mo, pero sabi niya napanood daw niya yung vlog ko. And it really warms my heart. Nakakakilig. Pinanood daw niya yung mga vlogs ko before. And then, sabi niya sa akin, ikaw po ba si Maria's vlog? Oh my God, I cannot. Hi, Bey. Sana mapanood mo itong vlog ko. And please drop your name. Mag-comment ka, please. Utang na loob. Search kita sa mga handles mo. At sana makasabay kitang mag-hike kung saan ka man mag-hike. Diba, ayan. Kinilig yan. So, sobrang ganda. Oh, ang ganda na dito. Part na to kasi. And, malapit na to sa summit. Ayan. Ganda, oh. Sobrang, maulap. Diba? Ay, grabe, ang haba ng nilalakad namin. Uy! Buti na lang hindi masyadong mainit. It's 8:08 AM. Ang ganda ng panahon, guys. Parang, lang, banayad, hindi mainit. And I like this type of weather. Summit na kami. And this is summit. So, again, marami kaming groups na umakyat. So,
ang parating challenging na part ay yung pagpila sa doon sa signage. Ayan, kumain muna kami ni Nadine habang nag-aantay para sa mapicture ng group namin. So, ang baon ko na ito is egg sandwich lang. Ayan. So, since it's our time, it's our turn na magpapicture. Ayan, nagpicture kami. And then, may drone din dito si Vince. Kumuha din siya ng mga drone shots. Pero, onti lang kasi sobrang lakas ng hangin. Hindi kakayanin ng drone. Ayan, ang daming groups. Hindi kami nagtagal dito. Siguro mga 1 oras lang din kami nag-antay siguro kami ng mga 30 minutes para mapicture ng group namin. And then, after 30 minutes kami naman nagpa-picture or, ayan, sari-sariling picture kami. May part dun sa baba pa niyan, sa signage, may part dun sa baba na pwede pa kayong pumunta and magpa-picture. Pero hindi ko na pinuntahan, tumambay na lang ako dito. And, pababa na kami. Check 9:24 AM. Pababa na kami. Kung aakyatin nyo to guys, hindi ako magre-recommend na mag-short kayo kasi matalahib. Tapos, mag long sleeves or mag windbreaker. Kasi matalahib din sa part na to. And of course, yung mga pananggalang sa init, kung kaya nyo magdala ng payong, go, cap, sombrero, mga ganyan. 2 liters ng tubig kasi walang water source at mahaba yung agwat ng tindahan sa jump off din. Pero dun sa may view deck, may tindahan dun, kaya lang mahal na. Okay guys, of course, so time mahal. check, it's 9:38 AM. Diba? Ang ganda. Ang lakas ng hangin dito. Nag-lead na kami neto. Ako, si Vince, tsaka si Nadine. Kami na yung nag-lead pababa. Kasi medyo pagod na rin kami at gusto na namin magpahinga. Gusto naming mapuntahan agad yung view deck. Swerte talaga namin ang panahon to kasi hindi masyadong mainit and maulap. Kaya hindi kami masyadong sunog. By the way guys, back trail pala ito. So kung ano yung trail namin kanina, ganun din yung trail namin pababa. So nakita nyo na tong view na to kanina. Same lang yan. Pababa. And this part, since nalobat na yung GoPro ko, itong simula sa clip na to pababa, ang gamit ko ay yung phone ko. So this was shot on iPhone 13. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mahirap ng pababa. Ito yung very challenging na part kasi madulas yung lupa, yung mga bato madulas din. Kaya sobrang ingat lang kasi talagang magiging kwento kayo. Lalo na kung hindi kayo nagpaalam. Oh my. Yan o. Ganda. Ang ganda. Ang ganda ng Mount Kapigpiglatan. Promise. And nag-trending din yung Mount Mariglem. Parang pareho lang din Time sila check, ng ganito. 11:20. So, hindi ko na masyadong na-videohan yung mga napuntahan namin kasi sobrang nagmamadali na kami. Yung view deck pala, hindi na namin pinuntahan kasi lahat pagod na at sobrang init. Kaya hindi na namin pinuntahan. So, ito yung pauwi. Ito yung kaninang nadaanan namin na inisang oras lang namin kasi sobrang liliksi ng mga kasama ko. So, ito yung way papuntang jump off. Mapuno and thank God kasi mainit na ng panahon to. Hindi kami masyadong nainitan. Ayan, may nadaanan kaming sapa. Siguro masarap maligo dyan. Yung falls, yung Vera Falls dito, hindi namin na pinuntahan kasi wala daw tubig, sabi nung guide. So, dumiretso na kami. Hindi ko na rin na-videohan yung
pag-lunch namin kasi wala na akong energy. Pero ito, after namin mag-wash up, diretso kami ng Liuliwa Beach Resort. Dito din sa San Narciso. Ang ganda ng beach dito at ang daming nag-surf. Ang gagaling. Ayan, so may ATV. Maraming mga activities dito eh. Merong mga coffee shops sa paligid, tapos may mga kainan. Ang ginawa ko lang dito is tumambay kasi gusto ko lang makita yung dagat. Ang ganda ng dagat nila. Para siyang San Juan sa La Union. Tambay-tambay lang kasi papanoorin lang yung waves and then the alon. So yun, that's it. So nag-wash up kami pala doon. May mga CR naman doon sa jump off. May mga CR sa elementary school. And then diretso kami dito. We spent like 1 hour here. Tapos yung ibang kasama ko naligo. Tapos may mga CR din malapit dito sa beach. Ayan. So super siksik-liglig tong tour na to. Dagat and then bundok. Kaya if ever nabukas din yung falls, may falls pa. Thank you again, Travelods, for organizing this tour, this hike. And for sure, babalik-balikan ko kayong sasali ulit ako sa mga hikes ninyo sa susunod. Check nyo na lang guys sa Facebook, Travelods, or ilagay ko na lang sa description yung link nila. Thank you, Vince, sa mga pictures and then sa drone shots. Thank you. And kay Ma'am Lovely, thank you po sa sa pag-ampon sa amin. Thank you and belated happy birthday ulit. And this is ang ganda ng dagat. Sinabi ko nga sa mga kasama ko, sa mga kaibigan ko, why not let's mag-overnight tayo dito sa Liuliwa kasi sobrang ganda niya. Gusto ko siyang balikan. Marami namang mga resorts dito eh sa paligid niya, and then I bet they have overnight stays there. Ayan. Then po. Kaming nagsisurfing dito and ang gagaling. And then pauwi na kami ng mga 5:30. 5:30 uwi na, pabalik na ng Manila. Siguro nakauwi ako dito ng mga alas 11 ata or 12 midnight sa bahay. And this is our pictures. Ayan. Thank you guys for watching. If you're still watching at this point, thank you. And see you next ahon. And to God be all the glory. Bye!